Nagpaliwanag po ang Malacanang kaugnay ng panibagong pahayag ni Pangulong Duterte tungkol sa rape. Sinabi rin ng palasyo na iaanunsyo raw ang desisyon ng Pangulo tungkol sa pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao bago magsabado. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, hawak na ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ni Martial Law Administrator at Defense Secretary Delfin Lorenzana kung kailangan itong palawigin o i-lift o tanggalin na. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, natanggap ito ng Pangulo noong Huwebes. Naasang i-anunsyo ng Pangulo ang kanyang desisyon bago o sa July 22. Sa July 22 matatapos ang 60-day na martial law na idineklara ng Pangulo noong May 23. Ayon kay Abella, public security o seguridad ng publiko ang magiging pangunahing konsiderasyon sa desisyon ng Pangulo kung magtutuloy-tuloy ang martial law. Samantala, mamayang hapon ay nakatabang isimite sa Pangulo ng Bangsamoro Transition Commission o BTC ang panibagong bersyon ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ang BBL, Connie, ang batas na magtatatag ng Bangsamoro Region para pumalit sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Sabi ng palasyo, makatutulong ang pagpasa ng BBL para masagot ang matagal ng suliranin ng kapayapaan sa Mindanao. Samantala, Connie, pinaliwanag naman ng palasyo ang pinakahuling rape comment ng Pangulo kung saan sinabi niya na tila lalakas ng loob ng mga rapists para gumawa ng krimen na mabigat ang kaparusahan. Ayon kay Presidential Spokesperson Abella, ay nagiging sarcastic lamang daw ang Pangulo at hindi nito layong gawing katawa-tawa ang rape. Nasa press con din kanina sa palasyo, si DOH Secretary Pauline Obial. Pinaalala ni Obial sa publiko na sa July 23 na ipapatupad ang smoking ban. Sa ilalim ng executive order ng Pangulo, bawal ang pagyoyosi sa mga pampublikong lugar at mga pampublikong sasakyan. Pwede ang mga smoking area sa loob ng mga establishmento, pero aminado si Obial na komplikado ang nakasada forma ng mga smoking areas para sa mga pribadong lugar. Inihikayat niya ang mga negosyante na sa labas na lamang ilagay ang kani-kanilang mga smoking area. Sa mga LGU na ang naatasang magpatupad ng smoking ban. Iniisip ng DOH na magkaroon ng name and shame campaign para sa mga LGU na hindi magpapatupad ng smoking ban. Connie? Yes, Joseph, matanong lang natin ukol na rin dito sa DOH. May mga naghahabol kasi tungkol doon sa pagsama ng vape. Ano ba yung estado daw niyan? Mahahabol ba doon sa pagpapatupad naman ito? Walang nabanggit si Secretary Obiadja. Ang sinasabi doon sa EO is yung mga nicotine, mga tobacco-related products. So mukhang hindi nakalagay doon. Hindi din natin natanong kanina sa press conference kung isasama ba yung vape bilang kung ituturing ba na smoking katulad ng paninigarilyo ng Yossi, yung vape, Connie. Ukol naman doon sa pagpapalawig ng martial law, meron na ba tayong information, Joseph, kung gaano katagal, kung sakasakali ma-rekomenda nga itong sinasabing pagpapalawig? Connie, what we know is yung personal na ibinigay nitong DND Secretary Delfin Lorenzana, yung report. It's a sealed envelope that he personally gave to the President. So, ang sinasabi sa atin sa DND ay ayaw i-preempt din nitong si Secretary Lorenzana yung magiging desisyon ng Pangulo base sa kanilang rekomendasyon. So, kahit yung palasyo kanina ay hindi masabi kung ano yung ano yung laman ng recommendation na yon ni SND Lorenzana. But we will have an occasion to interview the President later. We have at least two chances, 2:30 na event at saka yung submission sa DBL sa 5:30. So we'll try to get the President, if he can announce now yung decision niya on the extension or lifting of martial law. Anyway, Thursday pa naman niya natanggap yung report ko. Alright. Maraming salamat sa yung update sa amin, Joseph Morong.